Ang Prinsipeng Duwag, isang kwento ni Lola Basha. Noong unang panahon, namumuno sa bayan ng Caceres ang matapang na si Haring Leon. Takot ang mga mandirigma mula sa ibang kaharian na lumusob sa bayan ng Caceres. Kaya naman, payapa at masasaya ang mga tao rito. Lalo na nang ipanganak ng Reyna Celia ang Prinsipe Marco na magiging tagapagmana ng kaharian. Lumipas ang panahon at binata na ang prinsipe. Panahon na, anak, upang matutunan mo ang pamumuno sa kaharian, sabi ng Haring Leo. Ikaw na ang mangunguna sa hukbo ng ating mga kawal, pagmamalaki naman ng Reyna Celia. Wala naman pong digmaan, sagot lang ng Prinsipe Marco. Lingid sa kaalaman ng buong kaharian, ubod ng duwag si Prinsipe Marco. Ano-ano kaya ang mga dahilan ng Prinsipe Marco para hindi mahalata ang kanyang kaduwagan? Kamusta naman po ang mga tao sa ating pamilihan? Iniiba niya ang usapan kapag digmaan ang pinagkukwentuhan. Marami pa po akong librong babasahin kapag kailangan na mag-ensayo sa paghawak ng espada. Lagi ring nakasara ang pinto ng kanyang maluwag na silid upang hindi marinig ang kanyang pagsigaw sakalit may ipis na mapadaan sa kanyang paanan. Ayoko naman nakakadiring insekto, sabi ng prinsipe, habang ipinalilinis ang bawat silid at bulwagan. Isang araw, nagkasakit ang Haring Leon. Kasunod nito, ang masamang balita na lulusubin sila ng mga mababangis na mandirigmang Gurko. Hiniling ng hari na pamunuan ng Prinsipe Marco ang kanyang hukbo. Mas takot po ang mga mandirigma sa inyo at siguradong mananalo tayo kapag kayo ang namumuno sa ating mga kawal. Nangangatog na sagot ng prinsipe sa kahilingan ng ama. Walang nagawa ang may sakit na hari. Pinamunuan niya ang hukbo at nanalo sila laban sa mababangis na Gurko. Ngunit lumala ang karamdaman ng hari matapos ang digmaan. Hindi na ito nakabangon simula noon. Muling lumusob ang mga Gurko. Ang reyna na ang nakiusap sa Prinsipe Marco. Pumayag ang prinsipe. Ngunit sa araw na haharap na sila sa kalaban, hindi na matagpuan ang prinsipeng duwag. Nasakop ng mga Gurko ang bayan ng Caceres. Tumakas ang Prinsipe Marco. Nagtungo siya sa isang kahariang walang sino mang nakakakilala sa kanya. Dito siya umibig at nagpakasal kay Prinsesa Maria. Walang nakakaalam ng lihim ng prinsipe. Hindi niya ipinagtapat ang tunay niyang pamilya at pinanggalingang kaharian. Minsan, isang digmaan ang nagbanta sa kaharian ni na Prinsesa Maria. Inasahan ng hari na si Prinsipe Marco ang mamumuno sa kanyang mga kawal. Takot na takot ang duwag na prinsipe at wala siyang nagawa kundi ipagtapat sa asawa ang kanyang lihim. Bukas na tayo lulusubin. Magtagos ka sa imbakan ng mga alak at babalikan kita doon matapos ang digmaan. Buong pagmamahal na sabi ng prinsesa sa kanyang nangangatog na asawa. Ang prinsesa ang nagsuot ng kasuotang pandigma ng prinsipe. Walang nakakilala sa kanya
Balot na balot siya sa kasuotang bakal. Ipinusod at ipinaloob ng prinsesa sa helmet ang kanyang mahabang buhok. Nagtagumpay sa labanan ang Prinsesa Maria. Nagsaya ang buong kaharian at inakalang ang Prinsipe Marco ang namuno sa kanila. Pinuntahan agad ng prinsesa ang asawa upang ipasuot ang kasuotang pandigma para sa paradang gaganapin. Habang nagdiriwang ang lahat, muling lumusob ang mga kalaban. Wala nang nagawa ang prinsesa. Hindi siya makapagpalit ng kasuotang pandigma. Ngunit, tumakas ang duwag na prinsipe, kaya't nadakip ng mga mandirigma ang hari at ang Prinsesa Maria. Nagapi ang kanilang kaharian. Hindi malaman ng duwag na prinsipe ang gagawin ng makalayo ito sa kaharian. Naalala niya ang mahal ng asawa. Naisip niya ang laki ng sakripisyo nitong ginawa para sa kanya. Itinago nito ang kanyang lihim at isinugal ang buhay sa kamatayan. Lalaban ako para sa aking mahal na asawa. Kahit ikamatay ko pa. Matapang na nga yung sabi ng duwag na prinsipe. Hindi ka akalain ng prinsipe na may kakayaan siyang lumaban at pamunuan ang mga kawal sa digmaan. Nanalo sila at nabawi ang kaharian. Nailigtas ang hari at ang Prinsesa Maria. Binalikan din ng Prinsipe Marco ang kaharian ng Caceres at nabawi ito mula sa mga Gurko. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang at kay Prinsesa Maria. Pag-ibig mo ang nagturo sa aking maging matapang. Niyakap ni Prinsipe Marco ang mahal na asawa.